may buntag, once again, may buntag natong tanan. And hopefully nga abli ni atong igdulungog, unya ready ang atong kasing-kasing sa pagdawat sa pulong sa Ginoo kay sayang kaayo nga sa dihang ni sod ang pulong sa Ginoo sa imong kasing-kasing imo nang gilabay pagkauman. So sayang kaayo tanan. So hinaot pa nga ready ta. Okay, once again, ang itong series is Disobedience, ika-46 na ni mga kaigsunan. Ika-46 na itong pagtuon sa disobedience, and let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, we thank you and we praise you for this morning. Thank you for giving us, O God, an opportunity to hear another message about disobedience. And please, I pray, dear God, nga andamo nimo amo kasing-kasing and help us to receive rebukes, instructions, and correction sa among mga sayop, Lord, nga nabuhat. And please help us to be obedient and be humble enough to receive anything, Lord, from you this morning. And please use me once again to deliver your message according to your will. And this is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Closing the Ear, Crushing the Soul. Once nga imo nang siradan ang imong dunggan para sa pulong sa Ginoo, ikaw ray nagguba sa imong kalag. Ayaw abusar nga mingunay ka, usas man ta pastor. Usas. Once save, always save. Yes, it's true nga kung tinuod kang luwas, di na mawala. Daghan ang wa mo to, anak, mga kaigsunan, but how can you define eternal life? Nga mo'y gihatag sa Ginoo nimo. Unya wa sila nakabantay nga ang nagtira, anak, mga kaigsunan, way kasiguruhan sa ilang kaluwasan. Kay di ko sila ka-believe nga eternal sa ato pa maputol. Sa Old Testament ra na. Pag-abot na sa New Testament, imong gipakawawan ang grasya sa Ginoo. We are talking about the grace of God. Nga gihatag niya sa atoa. That whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Mauna ang grasya sa Ginoo. The amazing grace of God, eternal salvation. Unya, butangan ni mong ending ang eternal. Unsa man ang kaklase nga kanang tao? Questiono nimo ang Ginoo nga nag-ingon ang madawat nimo eternal life? So kinsa man ta nga mo question sa Ginoo nga maputol, Lord, oy maputol eternal gani. Sig asa pa ka magpalaban nga dictionary kanang eternal di gyud na maputol. Di ba? Kinabuhing walay katapusan. Asa matapos? Lalimad ka na. Na-fall ang tao sa panahon ni Adam and Eve, pero pag-abot na sa grace nga church age na, naghatag na si Kristo sa iyang kinabuhi, nag-offer na siya og kaluwasan nga way putol-putol. Ikaduha, ang gihatag sa Ginoo nga relasyon sa atoa, dili lang kay created na niya, kundi anak na ta. Oh. Unsa man na relasyon, dili pwede maputol. Ginikanan og anak, bisan pa mag-away mo, bisan pa maglagyo mo, bisan pag di mo magtingog, di gyud na maputol. Maura na'y relasyon nga di pwede maputol. Mga igsoon. Ug maunay gihatag sa Ginoo nimo nga title. Nya paningkamutan gyud nimo putol. Mao na hinaot pa nga hantod sa inyong kamatayon nga makita ninyo tinuod gyud ining kaluwasan. Di gyud ka mohunong og tuo sa once saved, always saved. Na kung kasugat mo mga kaigsunan, mura na mong mauwaw. Samsa ning amo ay nganong ingon ana man ay. Ay kaulaw kay tinuod na na. All right? So, karon atong isgutan, luwas man ta. Unya sa dihang naluwas ta, di naman ta bawian sa Ginoo. So in other words, what shall we do? Being saved. Unsa may angay natong buhaton isip usa ka luwas. So, duha ka butang lang niya ato isgutan para dali may numduman.
ang pagsira nato sa atong dunggan, mao na makadaot sa atong kalag. Mao'y makaguba nga giplanuhan sa Ginoo nga iyang paninduton. Giguba biya ta sa yawa. Unya sa dihang nisud na ang balang espiritu sa imong kinabuhi, iya na nang hinay-hinayon og ayo ang atong kinabuhi. So kung atong tagaag kanang picture, image ba, ma-imagine nato. For example, kaning lugara ang naggamit ani sa una, drug addict. Unsay itsura sa lugar? Unsay pormas bungbong? Puros bandal. Unya, mostly ang color sa lugar is black, dark color. Hugaw kayo, daghang mga image diha nga dili nindot tanawon. Karon, ang nipuli Kristohanon. Ang nipuli ba? Mahadlukon sa Ginoo. Musugot ba siya nga mupuyo siya anang lugara nga naa diha ang image sa katong dili luwas nga iyang gipamutang diha? O iyang i-renovate ng lugara? Kay ba magita na? Ang Ginoo pa nga sa diyang nipuyo siya sa atong kinabuhi, di niya usbon? Kay ba ang Ginoo nganong nagpalansang siya sa cross? Kay ba ang Ginoo nganong naghatag siya sa iyang kinabuhi para limpyuhan ta, para hinluan ta, kay nahugaw ang atong kinabuhi sa gibutang sa yawa nga mao ang sala, mga igsoon. Ug mo na yung gitangtag, mo na yung ginahinag ayo sa atong kinabuhi. Now, gusto sa yawa nga kung unsa to'y gisugdan sa Ginoo og limpyo sa atong kinabuhi, maguba og balik. Bisan kay baw ang yawa nga dili na niya pwede kuhaon ng kalag, pero pwede niya pasakitan ng Ginoo pinaagi sa atong kinabuhi. So ang iyang gigamit sa sinugdanan nga mao ang disobedience is the same weapon kay bugo man ang yawa. Bugo na siya. Wala siya na imawan lain. Walay bagong strategy pero epektibo. Nga bisan ng mga tao kay baw na nga kani iya na sa yawa nga kalihukan, sugot gihapon. Tanawa na. Disobedience is the first weapon nga gigamit sa yawa para gubon si Adam and Eve. A simple disobedience. O tanawa, asa nagsugod ang disobedience sa atong mga anak? Simple kayo, ni ato lagi palabay. Gisugo nimo wa ni tuman, that is disobedience. Yamayon din ka nga, ako na lang oy. Ato silang gi-tolerate. Hantod nga nagdako na, hantod nga na yung people na gahi na kayog ulo. Unya diha pa nato puuhon mga iso ng ilang disobedience, pitinan lisura. Sa atong Kristohanong kinabuhi, tuguti nga ang pulong sa Ginoo, puuhon ang imong disobedience. So para dili ma-crush, para dili maguba, para dili madaot ang atong kalag mga kaigsunan, we are talking about life when we talk about soul. Muepekto man na sa atong kinabuhi. Alright? So duha ka butang atong paminawon nga kanabitong in a way nga atong ma-close ang atong ear. Number 1, refusing God's word. Ni-refuse ka sa pulong sa Ginoo. Pasabot na ng refusing, wala na dyan kay abli-abli sa Bible. Ni-refuse naman ka. Di na kaganahan mo simba. Nag-refuse na ka. Di na kaganahan masudlan o pulong sa Ginoo ang imong dunggan. Di na kaganahan makadungog. Na ato paminahon sa Isaiah 30:8-10. Isaiah 30:8-10. Unsa may giingon sa Bible diri? Now go. Write it before them in a table, and note in a notebook, that it may be for the time to come forever and ever. Unsa giingon? Go, write it before them in a table. Unsa may gipasuwat? Mga igsoon. Tanawa sa verse number 9.
Tanawa ha, sa verse number 9. Diara ang gipasuwat. That this is a rebellious people. Mga rebuilding nga mga tao. Lying children. Children that will not hear the law of the Lord. Gipakabanaan na sa Ginoo. Ginahinomduman na sa Ginoo ang imong disobedience. Ginalista na, ginarecord na, usa ka adlaw. Inigatubag nimo sa Ginoo mga kaigsuonan. Kung luwas ka. Unya, disobedient kayo kadiri. Tubag ko na nimo dito sa Ginoo. Kumiyong ka mga kaigsuonan, kuya o madaling matubang tag Senado. Labaw na sa Ginoo. Kana lang ganing mga kurti-kurting ginagmay mga kaigsuonan. Makuyawan na magali ka gani nga moatubang kag kurti. Bisag piskal lang. Bisa na galing pulis na mo interrogate nimo. Makuyawan na magali ka. Laban nagmatubang na ka sa hukom ang Ginoo mo'y naadiha. Wa na nimo gi-imagine. Usa ka adlaw kung luwas ka na ay judgment seat of Christ mo atubang ta susihon sa Ginoo, ipakita sa Ginoo ning atong kalaki diri sa kalibutan. Nga naabay kalabutan sa iyang gisugo nato kining atong gipanghimo. Wa man nangita ang Ginoo mga kaigsunan nga mao na lang gyud na imong buhaton sa tibuok nimong kinabuhi nga magsige na lang kag pangalag. Kay bao ang Ginoo unsa ang iyang hinimo? Mabito na natay pamilya, unya nag-ingon siya daan mga igsoon nga kanang markahin ng mga tao nga mga dato nga dili sila mosalig sa ilang kwarta kundi ang ilang pagsalig adto sa Ginoo nga mao'y naghatag sa ila anang kwarta para ma-enjoy nila. So dili gibawal sa Ginoo ma-enjoy ta. Pero hinumdumi mga kaigsuonan nga dili ang kwarta mo'y tinuod nga makapa-enjoy nimo kundi ang naghatag anang kwartaha. Mausap na gani na atong una-una, kung madato lang jud ko ay magsigi jud ko ngisi kada adlaw. I don't think so. Basig magsigi na lang kag kasuko. Kay daghan na kayo muduol nimo. Daghan na kayo kada adlaw nanay manuktok sa imong balay. Kay mangayog ayuda. Di ba? Manghulam og kwarta. Magpatabang kay naay na disgrasya. Magpatabang kay naay kanang sulbarunon nga problema. Basig mo yung ka. Daga na kong barangay captain ani. Ang tao kapuyon kung way Ginoo mga kaigsuonan. Bisag unsa pa ka kabuutan, moabot gyud ang panahon pagdili nagikan sa Ginoo ang maayong buhat nimo, pagdili nagikan sa iyaha, kapuyon jud ka. Pero kung gikan na sa Ginoo, hinumdumi. Before na nimo nabuhat nga maayong buhat, gimanduan no sa Ginoo ang panalangin to run after you. Hinumdumi ha? Gimanduan no sa Ginoo. Gukda to akong anak. And God is able to make all grace abound toward you. Para unsa man na? Para mo abound ang good works. Tanawa, what na pasagdi sa Ginoo mga kaigsuonan, but if you are going to refuse the word of God, mo ni may tabo, you will become a rebellious child. Pag nahimo na ka rebelde, di na kakasaligan, kay baka ko naman ka. Mga anak nga dili maminaw sa balaod sa Ginoo. Dili maminaw sa prinsipyo sa Ginoo mga kaigsuonan. What about in verse number 10? Tanawa ha, unsay ang gibuhat. Mao ni ilanan sa mga tao nga rebellious na, which say to the seers, see not, and to the prophet, prophesy not unto us right things. Speak unto us smooth things. Prophesy deceits. O manduan pa. O sa karon ng panahon na, manduan pa ang pastor, ayaw nang gahi kayo mensahe, pastor. Ikapoy biya mi. Nanginahanglan mi pastor sa imong kapuhap.
So ang mensahe, Pastor, ba kana bang makapagaan sa bugat na mo kasing-kasing? Muna siya itsura, kasing-kasing, tinguha, desire sa usa ka tawo nga rebelde. Dili na ganahan maminaw sa badlong. Sultihan ta mo mga kaigsunan, when you approach the Word of God, dapat magsugod jud ka sa badlong. Ano man, Pastor, sa badlong kita magsugod? Badlongon man ta. Di gyud ta makapasalig nga sa atong paglakaw sa usa ka adlaw walay sipyat natong mahimo. O karon, ni-approach ka sa pulong sa Ginoo, unya wala ka nag-desire og badlong gikan sa Ginoo. Then how can you receive the instruction of God? Mubabag ba na sa imong kasing-kasing ang imong sala? Muna nga, imo Lord, kanang badlong ako, inigbasa na ko, na mga pulong din nga badlungon ko ba? Para mahimong takdo ang akong kasing-kasing sa imong pulong. Dili kay, mudili na ka anang makasakit nimo o tanawa ka ni ayaw ni lukso ta ni kay dili ni maayo. So di maayo. Sakitan ka, mo nang mulukso ka. Muna daghan mga membro, mga kaigsuonan sa kasimbahan nga mura na og siya ang ilang naong imbis malipay nga na badlungan sila, naigo sila, maglagot na kay mao naman na rebellious naman. Nga mo na image ang verse number 10. Ingno na ang pastor, mugkuha na kanang mo request na ba? Na di man ko DJ. Di sad ko kanang kasi tawagan na kanang nasa radyo bitaw. Dili ka na sa AM ba station. Ang DJ adto man na sa FM. Dili man ko kanang anchor or unsa diha. Di man ko announcer nga pwede ka mo request. Adto ka mo request sa Ginoo, Lord, nanginala kong mensahe kay ingon ani, please tagai ko. Kaysa imong ingnon ang mga seers, kato maning mga naay talan-awon sa unahan ba? Ayaw na sige og vision diha. Mo na sultian kag vision, mo na yung vision. Vision. Kapuyan vision oy. Ayaw na ana. No? Kung usain makita nato mao na na. Oh. Unya pagkauman mayo na nga ayaw nag-prophesy diha. Prophecy man ni mga kaigsunan kaning once mo disobey ka mo ni may tabo. That's a prophecy. Once mao ni mong buhaton, mao ni bugti sa Ginoo, that's a prophecy kay gitag-an ba? Pero di man natag-an lang sa Bible, gisultian ka unsay may tabo in the future when you do this, when you obey God. And God is not a kanang mananagan. Dili siya soothsayer. Kuan siya kanang God, no? He knows everything. Hantos katapusan kay baw siya. Ug mo na iyang gihatag nato sa iyang pulong. Gitudluan ta niya from day one sa atong Christian life, hantos katapusan, iya tang gitudluan sa iyang pulong. Nga kung ato ning sundon mga kaigsunan, makasabot gyud ta. O so di nimo angay punggan ang imong dunggan sa pagpaminaw sa mga pulong nga badlongon ka. Di ba? Instruksyonan ka. Di kay instruction na gani, okay ba na magunta na gud. Sige balik oy. Awa na. Imo nang gipungan ang balang espiritu nga mutudlo nimo. So, unsa may tawag ana? Rebelde. In Jeremiah chapter 6, verse number 10. Jeremiah 6:10. Unsa gingon sa Bible? To whom shall I speak? And give warning that they may hear. Behold, their ear is uncircumcised. Mo na problema. Their ear is uncircumcised and they cannot hearken. Behold, the word of the Lord is unto them a reproach. They have no delight in it. Para nila gasol-hasol lang ning pulong sa Ginoo eh. Makabugat naman is kinabuhi. Wa sila kalipay sa diyang naipulong sa Ginoo. Tanawa, sige kag scroll mga kaigsunan, mukalit na nagtunga kung dagway diha. Unsa may buhaton nimo dayon?
Mali. Puula ng nagwaya. Usa ra gyud malipay mga kaigsunan nga makakita. Kanang miyon, Daddy! Anak. O karon paminaw mo. Mangutan ako. Anak ba mo sa Ginoo di? Anak mo sa Ginoo dili. Unya pulong man to sa imong amahan. Nganong di maka ma-excited makadungog sa pulong sa imong amahan? Ayay, naay problema. So, klaro kayo ha, magkahinay-hinay gani nga dili na pleasing ang pulong sa Ginoo para nimo when you hear it. Agoy delikado na ka. Kay mo man gingon sa Bible, mahimo na gani kang kanang rebilde sa pulong sa Ginoo. The word of the Lord is unto them a reproach. They have no delight in it. Huwag sila kalipay makadungog sa pulong sa Ginoo. And try to remember the first time mga kaigsuonan nga nakasabot ka nga ang pulong sa Ginoo, importante di ay kanang fresh pa kayo ang imong salvation. Unya tinuod jud ka katong tinuod gyud nga naluwas ka ba? When you read the Bible mga kaigsuonan, pagkakuana gyud nindot kaayo basahon ya magpahit pagkasi imong luha kay kanang na-touch ka ba? Nadugay, nagkawa naman? Kuyaw naman kay ka mo basa? Pares kami niyoon ba? Pag pirmerong kuan, hala, mangutan, okay na ka? Sige lang, okay na ka? Parang wanagay, kumusta naman kawan? Sa diyang bago pa namin niyo, naglakaw, unya pagkauman, sakay og kanang taksi niya, napakong, sakit. Hugbantay ko sunod. Unsa man ka, nablihan pagportahan. Nadugay na, nanay, mga anak, ingon na, pagsuod, napakong, gadanghag magkantaon, katiguang na ni mo dito kakabaw. Musakay? Pagdali, diri. Anong nangyari? Unsa may nawala? Nausab lagi. Sa permiro, anaan pa ang ulo, okay, hapon pa napakong sakit. Pagbantay sunod good. Ang tanawa. Unya, paunahon jug sakay ang blihan pa. Pagkasunod, nuna magsakay. Dali naman, kaya. Naglingkod na sa sud. Dali. Niya pagkaman, napakong man. Kaya nagdali-dali, agadanghag, magkagadugay-dugay, pagkadanghag pa kay ka. Mga usab ang taong. Kano man? Mingon din sila nga, kuhan maguna pastor, over familiarity. Pero ato na ning diritsoon, questionable ng gugma ninyo duha. The first time nga gidawat nimo ang gugma sa Ginoo, tamis kaayo mga kaigsuonan, pero nagkadugay, nagkawa imong gugma sa Ginoo, di na kay kamingawon. Di na kaganahan maminaw niya, di na kaganahan mo simba, di na kaganahan mo basag Bible, di na kaganahan maminaw og mga mensahe. Ang imo ra ganahan paminawon katulong mga makalingaw sa imong unod. Mo na i-check na imong Facebook, unsay mga unod ana, gipag-repost pa nimo, unsa may naa diha. Nabay mga mensahe nga imong gi-repost diha kay na-bless ka. Chikapan na ninyo mga igsoon. In Proverbs 13:13, trasi gamay. Proverbs 13:13, tanawa ha, unsay may tabo aning magdumili sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Whoso despiseth the word shall be what? Destroyed. But he that feareth the commandment shall be rewarded. Katong tao nga naay kahadlok, it means
consistent siya nga nituo, consistent siya nga nituman, kay na siya kahadlok sa nagsugo, will be rewarded. Hinumdumi ha, watumang yun ta og judgment seat of Christ. Para sa atong mga binuhatan, bugtian sa Ginoo ganti. Muna yung gingon sa Revelation, mga kaigsunan, behold, I will come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Na ay bugti ni atong binuhatan, pero kung di ka luwas, bisag unsa pa kanagkuan ka paningkamot nga mabuutan ka, way bugti na, usaray bugti ana sa Ginoo. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Si kinsa to nga dili makaplagan ang ngalan sa libros kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Perting luya sa imong binuhatan, yamo yun ka nga, Lord, buutan miya ko, Lord. Wa jud ko nangaway, nagamping jud ko sa ako mga pulong. Unya, mo na makaluwas nimo. There is no works that can save. Mo na yung hinumduman nato mga igsoon. When people shut their ears to God's truth and ignore His word, it ultimately leads to rebellion. Mulid na sa rebellion. Wala kung dili ka gusto nga mahimong rebuildi at tubangan sa Ginoo, abliha na imong dunggan, limpyuhin na imong dunggan, andama ang imong kasing-kasing, which is the storage of God's Word, dawata, katuna, unya, buhata. And you will be rewarded. Do not refuse the Word of God. Kay ang maka-crush sa imong soul, sa dihang mo refuse ka. Ikadua, not only imong gi-refuse ang pulong sa Ginoo, dahil mas grabe, rejecting God's way. Naipamaagi ang Ginoo nga itudlo niya nato mga kaigsunan. Pinagi sa iyang pagtudlo. So una sa tanan, sa dihang refuse nimo ang pulong sa Ginoo, wala ka kaybaw kung sa'y gusto sa Ginoo. O siya kabubuton. Pero nay uban nakaabot pa diya sa pagpaminaw. Nay uban na nagbasa pa, makabasa pa ba? Kaya pa niyang muabli sa pulong sa Ginoo, pero nasirado na ang iyang obedience. Nahinay-hinay nagkaungot ang iyang pagkamatinumanon. Muna natabo diri sa Isaiah 30:11-13. Ingos Bible mga igsoon, verse number 11, get you out of the way, turn aside out of the path, nihawa na sila, cause the Holy One of Israel to cease from before us. Wa na nagpalid. Wala na nagsunod. In verse number 12, wherefore thus saith the Holy One of Israel, because ye despise this word, and trust in oppression and perverseness, and stay thereon. Once nga imo ng hunungan ang pagdawat sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan, di na kakaibaw unsay imong gibuhat. Unya sa dihang ang imo nang gisunod, ang imo nang kaugalingon, amo dinhi, nagsalig ka sa opresyon, nagsalig ka sa perverseness, imo na nang pambalihon mga igsoon, unya kusog na kay ka magdaog-daog, tanawa na gani mga tao nga layo sa Ginoo. Daog-daogan kayo. Maoy mahimong persecutor. Kay mo na ilang gisaligan, opresyon, ilang i-oppress ang mga tao, ilang pabugatan, ilang sakiton, ilang dauton ang kinabuhi. Unya, pangbaliktaron na ang kanang kamatuuran, pangbaliktaron mga kaigsunan, silingan na sila ni Narcis. Nakasabot ha? Kani si Rebellion o si Narcis, silingan na ni. Kuy-kuyog na ni sila usahay. Unya, nagpabilin ka diha. Tanaw ko sa may tabo. Unsay bugti sa Ginoo sa verse 13. Therefore, this iniquity shall be to you as a breach ready to fall. Ato na sabton. Kani nga sala, sama ni mga kaigsunan, imagine nga naay dako kayong paril. Unya sa tumoy-tumoy naanay ni siwil. Ready to fall. Kana bang nakuha na ba? Murag na damage na siya, mura nang niburot na siya, niburot.
Unya, ready na siya mo fall. Wa ka kay bawog kanusa. Ingon sa Bible, ang tao nga mo reject sa pulong sa Ginoo, ang tao nga di mo sunod sa instruction sa Ginoo, mura ka mga kaigsuonan, aning kuan na kay breach. Mo nag-ius Bible ha? Shall be to you as a breach ready to fall. Swelling out in a high wall. O tanawa, nag-swell na, niburot na ba? Whose breaking cometh suddenly at an instant. Wag yun kay bawog kano sa matagak. Kaluoy. Kita mo itong bata nga nanlakaw, mga igso, natagak ang katong mura og molding nga simento dito sa ibabaw. Natagakan ang mga bata, naantay mga damage. Kita, ang atong kinabuhi, mo gipasabot sa Ginoo. Once nga mo resist ka, once nga mo balibad ka, mo reject ka sa pamaagi sa Ginoo, mahagbong yun ang imong kinabuhi. O hinumdumi, kinsa man na posible nga madamage sa diyang ma-fall ka. Ang mga tao nga nagsalig nimo. So ang mga ginikanan, ang mga anak, madamage. Sa ato pa, atong hibawon, unsa may gusto si Ginoo, pamaagi si Ginoo. Hilabi na mga kaigsuonan sa iyang gisugo na to, iyang pamaagi, iyang sugo, dapat iyang pamaagi. Dili kay magbuot-buot ta. Hindi ka nga, sa man si pastor nga, naman siya iyahag kaugalingong paagi. Di man pareha dito sa di man kaka-compare mga igsoon sa ato pa sa imong pamilya di ay kung ako iyon sa imong kanang ginikanan mo adto ka sa laing ginikanan mo kay labot dito. Katuna ng prinsipyo diha sa inyong pamilya. Ang simbahan mga igsoon is self-propagating, unique by unique. So kada simbahan gibutangan si Ginoong pastor o kada simbahan dunay gisugo ang Ginoo ingon anion ninyo. Kay kung wala na gibuhat sa Ginoo, dapat usara ta. Dapat wala na ta nagbuwag-buwag. Kaaligri anang daghan magpundok. Di ba nakasabot ta? Pero nga nung gihimo man sa Ginoo mga kaigsuonan nga matag simbahan. Gibutangan niya og pastor. Unya tuyo ka ang tanang Baptist churches, wa gyud parehag mensahe. Unsa may pasabot ana? Kay managlahi ang mga tao nga gibutang sa Ginoo diha. Ug managlahi og tumong ang Ginoo anang mga simbahana. Do usara ang atong pinaka-ultimate mission, discipleship ra gyud. Pagpangita sa mga nawala aron matagaan sila sa ebanghelyo, mahimo silang bunga, madanatos ni ilang sa Ginoo, pareha ra ta ana. Pero naay mga specific nga mga ministry pareha sa atoa, children. Nay uban kana mga buang ilaha. Ang uban mga LGBT ilaha. O kabantay mo ilang gipong post from LGBT to servant of the Lord. Victory na nila. Unya no nindot lagi na no. Ato na ko mangupya ka ba? Pangayuwa sa Ginoo unsa man ang inyuhang kuan diha? Unsa may gusto sa Ginoo buhaton ninyo gawa sa discipleship. Kay naagyod na mga igsuon. O sa ato hagbay naman mga bata, mga kaigsuonan, ato bata, ta na-assign. So, unsa na may ipambuhat na to? Lagi pampasakitan na to atong mga bata. So, di nakatiman sa atong kagalingong bata. Unsa na to pag-atiman sa mga bata ngadto? Nga nagtibulaag na diha kuan sa kadalanan. So, imagine na mga kaigsuonan. How did you prepare yourself for that mission? If you are not going to listen sa pamaagi sa Ginoo, did you ka ma-prepare? Kay bisan ang personal nga pinanglan sa imong kaugalingong anak, maglisod ka. Nga mo, extend pa ka sa panginanglan sa ubang mga bata nga maglisod na mag-provide sa imong kaugalingong anak. Ilad-ilaro na mag-inan nimo unsay nindot, unsay di. Yan na bayay YouTube ron. Mag-research na imong anak kasi nindot sa di pa na siya mangayo nimo. Unya imo na inon ayon na bati na anak kanita siya ha. Nawa na niya
Sa Shopee, pangitaon na mo pinakaubos nga presyo. Unya, anting palit. Ritan, July 7 o 7-7. Na promo na. Unya, nilambay naman. So, ari na santa sa 8-8. So, yun yung anak, bati, mamalitron ka ng 8-8. Muna nindot, ipamalit. Ilarag taman. Pero kung ang Ginoo mo atong supplier, mga kaigsunan, walay 8-8, walay 7-7, 6-6. Kung kano sa gikinahanglan, naa diha ang provision. Di kay iroy antusi sa anak ha, antusi sa na. Yan ang langkat na naglapalapa siya sapatos, unsa o man nimo. Maghuwat jud ka atong sunod buwan na sad kay unya nagdasok na diha ang mamalitay, mga kaigsunan. Di ka kapalit, sunod buwan na lang ta anak ka kay wa ta kasud. Nahut dan tag stocks. Arita si Ginoo, ang pamaagi si Ginoo kumpleto man ni mga igsoon. Kung sundon na gyud nato ni, dili mahimong babag ang atong panginahanglan nga dili nato matuman ang iyang gusto nga mangabig tagkalag. Mo ni ang mga kabataan dili nato himuong babag sa atong kinabuhi. Kay sila man na agdagko kay panginahanglan niya. Usahay di nata kasimba tungod kay dakog panginahanglan. Kaning panginahanglan ba? Nagpromise na Ginoo, ako na nang giatiman. Ako na nang giandaman. Ang ako ra gusto ninyo, subaya akong gi-instruct ninyo. Buhata ba, buhata? Ayaw supaka. Kay para dili ka maungot, abot na sa panahon, gahi kay kag-o, unya, nagpundo na, imbis nagpundo na ang imuhang kanang obedience diha, ang disobedience na nagpundo nimo, unya, wa nakakabantay, nanay breach. Naanay breach sa imong kinabuhi. Ready to fall na ka. O kung atong tanawon mga kaigsunan, pila man kabog Kristohanon ready to fall sa mga kasimbahanan. Gamay na lang bikil. Samtang naglingkod ka diha, ang imong una-una, bikla ko ron pastor. Goodbye gyud ka. Uy, di jud ka kaingon anak, kapanganti mga kaigsunan nga, basta di ka ni mag-usab ni pastor, biyaan ko magyud ni. Agoy, di gyud na, madaw na tritin, ingon anak, ikaw may luoy mamiya kag pastor, oy. Nagtuo mo nagmalipayon itong mga namiya. They're trying to appear happy. Nakasabot mo mga ison? Pero daghanang namiya sa ilang kaugalingong simbahan, not only here. Bisag asa pa nga mga churches, unya ilang giguba ilang simbahan, unya ilahang gipasakitan ang ilang pastor, unya nang hawa sila, nangadto sila sa laing mga kasimbahanan, nahimo silang problema dito, o wag yun nanindot ilang kinabuhi. Ayaw gyud mong ingon mga kaigsunan nga dili na tinuod kay wa gyud na sayop ang Ginoo nganong naay simbahan o nganong diha ka. Nakasabot na. Huwata nga imong pastor mabuang-buang na siya. No, mayon na siya nga mga igsoon, pasensya na mo ha. Sayop to akong gitudlo sa una. Mag-reform ta. So ato na ni ilisan Reformed Baptist Church. Nausap ng doktrina na to. Pwede na ang babae muwali, kagikapoy na dahil siya. Puli-puli namin ni Mrs. dire. Unsa naman ang klase nga baptist? Maghimo na kag imong kaugalingon? Hello? Unya, kanang, pwede na ta magkuan, kanang, sayo-sayo ginagmay. Panindot silawas ba? Unya, sayang maning Pasko, lipay man din ni. Dagan tag usbon. Lipaya tingali ninyo. Ang wa ninyo nabantayan, nabuang na inyong pastor. Pero ikaw, kung wala ka na apektuhan na lang kanang pagkakuansad, nalisuan ka sa pangisip, it's time to go. Dili ka necessary nga madalahig ka mga igsuon sa pagdrift sa imong pastor. Pabilin ka diha sa Ginoo. Kaya alam mga imong kuan imong musunod na jud ko nimo pastor bisag asa ta mga bunggo ta di bunggo ta. Dili oy, imo man ang right kay imo man ang Kristohanong kinabuhi.
Imo man ang personal relationship sa Ginoo. Pero kung imong pastor sakto ang doktrina, wala nabuang mga kaigsuonan na nagtudlo unsa gyud naa sa pulong sa Ginoo, unya musuki ka, mulikay ka, musukol ka, pasakitan nimo, dili ang pastor imo kontra. Di man ang pastor may mubuhat ani nga mahimo butangan kag bridge diha sa Ginoo. Dili man ang pastor may muhimo ana kakapoy ani buhaton ay. Pero sa Ginoo dali ra kay na. Wa na kakabantay na nay gahubag diha sa imong kasing-kasing. Ready to fall na ka. Igabot sa panahon nga wa ka kaybaw suddenly. O di ba? Kano sa nang suddenly nimo? Mukalit na nag-abot. Inig abot ana. Wana, di na kakaybaw. Unsa na ibuhat nimo, wana din, daghan na kayo nga sakitan diha. Wana kay pakialam. Kaya ang imo lang gipakialaman, ang imong kaugalingong pagbati. Selfish na mga igsoon. In Deuteronomy chapter 11, verse number 28. Deuteronomy 11:28. Unsa ingos Bible diri? And a curse. Ganahan mo lang a word. And a curse if you will not obey the commandment of the Lord, your God. Tunglo, kung dili ka mo-obey. But turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which ye have not known. Tanawa ra gud ha, gitagaan kag pastor para tudluan ka. Unya nakabagat na kag tao dito nga wa pa kayo kakaila nya kita perti nandugay na tong kuyog sa buluhaton sa Ginoo. Unya nakapag ka ditong tao nga medyo nakauyon kasi ang tudlo kay na-feed ang imong unodnon nga kinabuhi. Biyaan nimo imong pastor. And gireplacean nimo sa person that ye have not known. Kadaghan mga membro diri mga kaigsunan bata pa matuto na hanton nga ni dagko niya ko man gilisan na katong mga tao nga mao pa ilang pagkita. Unsa may tawag ana? Sakto ba na nga pangunahuna? Dili. Unsa man na siya? It's a curse. Tunglo na mga kaigsunan. Mo na gisulti. Ang gibuhat nimo, wala ka kabantay nga natunglo ka because you did not obey the commandment of God. Ni turn aside ka sa mando sa Ginoo. Ni go after ka. Wala ka kabantay, ana. Ni go after ka sa lain nga Ginoo nga wala ka nakahibaw. Yun ka nga, mura magyapon among giwali, pastor. Unya, usa man nimo pagwali ana anong loyalty. Usa man pagwali ana anong nimo kanang support the man of God. Usa man nimo pagwali ana. Di ba? Daghan na kay ka og kanang laktawan. Mo na delikado kayo di ta kabantay gyud ang lihok sa yawa mga igsoon is to destroy you. Unya mo'y imong gitugyanan sa imuhang mga lakang sa imong kinabuhi. Ang wani mo nabantay na cultivate na nimo imong disobedience. Sinumdumi ha. Naabi anak ni pilit sa unod. Mabitaw na ningon nga i-crucify yun na because when your flesh is not crucified, disobedience will take the lead. Siya mo'y magdumala sa imong kinabuhi. And once nga ang disobedience, mao na siya magmangu diha sa imong kinabuhi, asa man kaniya dadon? Downfall. Wala disobedience, dili lang ni kay nag-refuse ka to hear mga kaigsunan. Unsa pa man but also turning away from God's way. Asa man kadaduna na, it leads to downfall and destruction. Why ganahan tao mga igsoon nga mahagbong ka? Walay tao nga ganahan ma-destroy ka. Pero tanawa asa nagpadung na imong kinabuhi. Daghan kaayo mga igsoon nga sa diri sa atong simbahan ba. Daghan kay makita na to nga sa diyang bata pa active kaayo, malipayon sa pulong sa Ginoo. Try to realize asa man nadapit na portion sa imong kinabuhi nga murag ni na change ka. Try to evaluate. Asa makadapit nga medyo murag ni niligas na ka.
asa dapit sa imong kinabuhi ug unsay reason ngano nga murag nawad-an magkagana sa imong simbahan. I-try ninyong tanaw. Kay kamo nakaibaw man mo kano sa amo nabugnaw o nabugnaw na ba mo? Nawad-an na mo gana. No? Young people, hinumdumi, asa man mo dapita na paong. Unya na may instruction ng Ginoo diha. Somewhere na kuan ka kanang napandol, natumba. No? Sa instruction sa Ginoo, baliki. Kung asa ka napandol, barug og balik dito. And do the first work. I-refresh ang imuhang Christian life. Sugdi dito balik. Unya, pangalagad og balik, sunod og balik, basa og Bible. Unya, meditate ka. Himo ang presko ug balik ang imuhang relasyon sa Ginoo. Then maka-recover ka. Makaangkon ka og absolute repentance. Kay wa may reason mga igsoon nga atong ingalaon ang Ginoo. You are not doing it to me. This is not my church. This is not my work nga kanang kuan. Iyan is Ginoo. Gipasaw ra ni sa tuwa. Giintrigo ra ni sa tuwa. Whether you like it or not, kung naa ta og wala ta magpadayon ni. Kay dili kita ang bida diri. Pero di na to ikadinay nga kita'y naa karon. So what shall we do now? Tugutan na to ang yawa nga mo create og lig-on nga disobedience sa atong kasing-kasing para i-displace na to ang Ginoo nga mao'y nagbutang na to diri? Or atong hinaynayog badlong ni atong kasing-kasing ginamit ang pulong sa Ginoo, maminaw ta sa Ginoo, rebuke us, O Lord. Kay mo man ay trabaho sa Holy Spirit mga igsoon nga i-rebuke ta ba? Usbon ang mga sayop nga mga pamaagi sa atong kinabuhi. Para makita na to mga igsoon nga sa hinahinay, nanay gugma ang mga young people, makita na nato nga murag active na kaayo, malipayon na sila, unya wa na ilaing sa una nila nga maglikay sila anang lugar nga ma-capture sila ba nga di na sila magamit sa Ginoo. No? Dili magod ang atong lugar sa pagpahulay. Dili. Ayaw kabalaka kay gadto sa langit puros na gyud na pahulay. Rest in peace. Unya wala ka nang alagad sa Ginoo. Dili ra na ang word rest in peace, but there is no peace where you are going. Magsigi kag hila kung nalangit ka. Alabaw nagtuwa ka sa impierno. Wala luoy kay na butangag rest in peace. Wa man ni rest in peace na kay tuwa man sa impierno. Nabay rest in peace dito? Nga walay huno nga torment man. Asa guntaw peace ana. Mao na nga samtang wala pa na nahitabo sa atong kinabuhi. Kung panalitan dili ka maka-realize nga nalayo na di ka sa Ginoo, maybe wa jud ka naluwas. Unya mo na dito og nadara ka sa panon ba sa dihang batan-on pa ka. Pero wala gyud nimo na experience ang salvation. Be serious in this matter. Because you do not know kano sa ma-fall ning atong body. Wa kita kay bawog kano sa mubiya ni atong kalag mga igsoon. Unya sa dihang dibiya na wa na makay chance. Wa na chance nga imong dawaton si Kristo kay karon ra ang chance nga gihatag sa Ginoo samtang wa pa ka namatay. Ug di na nimo pwede i-appeal mga kaigsuonan, wa na jud kay appeal. Unsa may inyohang nakita sa inyong kaugalingon, kuan na i-search ba? Naa ba kay kuan, naa ba kay makita man na nimo mga igsoon kung luwas jud ka ba? Makita nimo nga bugat kaayo akong kinabuhi ron. Kay ngano wala nako katutok sa akong pagpangalagad. Kaya ako mutuod jud ko mga kaigsuonan, nakasuway mga kog backslide. Bugat kayo kasing-kasing yun. Bugat kayo, so makaingon ko luwas gid ko. Kay ngano man, laay man ang kinabuhi. Naay kwarta pero way kalipay. I have to do something.
nga makaangkon kog satisfaction ba. Mo na pag-abot na sa point mga igsoon nga dibutang nako sa akong kamot sa daro mga lagad ko sa Ginoo, wa na gyud turning back. Ug wa jud ko nagbasol, daghang problema, daghang kabugaton sa kinabuhi, but in your heart, deep inside your heart, naay kalipay, naay sustaining power nga makapadayon ka sa buluhaton sa Ginoo. Dili isyo mga igsoon kanang mga kuan na mga mag-give up nimo sa imong kinabuhi for the sake sa buluhaton sa Ginoo. It takes a lot of faith para mag-give up na nimo for the sake of the work of the Lord. Ug mao pud nay giingon sa Ginoo diri. So mo nay mo matter sa imuha ba? Bahala nag mga wagtang ni opportunity diha ug unsa diha, basta ang pulong sa Ginoo nag-ingon i-keep lang yun na nimo ang gisugo sa Ginoo. That's it. That's your life. Pero tanawag ang kasagaran sa mga Kristohanon ang i-give up ang Ginoo man. Di ba? Nga hasta ang attendance nato sa church, di nato ma-maintain. Mao na pinaka-least na pwede nimong mabuhat ang pag-anhi. Kaya imo na gunang kaugalingon, imo na doon. So kung imo kaugalingon, di mo kaya dadon sa simbahan. Makada ka kaglain. Dadon nimo sa ilan sa Ginoo. Kag imo kaugalingon, naglisod na magay ka. Pareharan na mga kaigsunan, nga if you cannot provide your own, di ba? Di sa ka-provide sa need sa imong family. Labaw pa ka sa unbeliever. Asa nagsugod? Provide your own. Parehara sa nas pagpangalagad na to. If you cannot bring yourself into the service of the Lord, how can you bring your family with you? Di ba? So, probably, pag mo fail ang atong mga anak, it's because we fail first. Kita mo yung naguna-una og pakyas. Muna ang atong mga anak, wa sila strength to pursue, to continue because walay nag-lead nila diha sa pagpangalagad. So muna mag-careful ta kay basin ang disobedience nagsugod sa ato mga kaigsuonan. Kita mo yung una ni refuse. So nakita nila nga refuse sila. So sa netabo nangaguba ilang kinabuhi. Di ba? Nya sakit kayo sa atong kasing-kasing, kita mga ginikanan ba makita tas tong anak. Naguba ang kinabuhi sa kong anak. Sakit sa kasing-kasing sa ginikanan. Amot lang, para ninyo, wala lang. Pero huwata mga iso, gagmay pa inyong mga anak, nya, baliwar na nimo, gahi kay kag-ol, inigdag ko na imong anak, kita na ka, ang imong tulumanaw sa imong anak, sige lang kag sulbad sa problema. Silang kag atubang sa barangay, kag ipabarangay na po imong anak. Ano daw guys, sige na kag bisita dito sa prisuhan, kaya na-priso na imong anak. Na diya pa ka makarealize, dako ang sayop kung kinabuhi. Nga nung waton man nato, nga na mga damage. Kung sundo na gina nato ang pamaagis Ginoo. So again ha, dili ni siya sa pagpaminaw lang, kung dili, kinahanglan gyud nimo i-keep ang pamaagi sa Ginoo. Because when you close your ear, you will crush your soul. Mao ginay sakto nga pagkakuan. So ayog tuguti mga igsoon nga mahunong ka sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. So Sunday hinaot pa nga makasugod ta on time sa Sunday school. Di ba no? Yung sabay sugdan kung wa mo diri. Unya, inigabot pa ninyo kanang delay na daan. Ato pagyan mo dito. Na tulumanon dito sa gawas. Amon to siya tulumanon diha dapita. Wa man ay ayo dihang lugar. So, dahil mo diri, kinaadiri ang nindot kaayo nga panghitabo. Wala dito sa gawas. So pag smooth ang atong kwan, nakasugod ta sakto nga oras, ang mutudlo dili siya ma-pressure. Kamo po sa oras 30 minutes, that's not enough sa pagtudlo sa Sunday school. So sa metabo,
makaon ang oras. Unya pagkahuman pagsugod, mahatag na sa ako, hapit na kanang alas 11. So dili na siya dili na healthy para nako nga makawali ko sa pulong sa Ginoo. Okay, magdali naman sad ko. So puro na tani gadali. Nya pagkahuman sa kuan, magdali po kag uli. Unya pagbalik na diri, di na kakadali. Naunsa man ta, gadali ta pirmi palayo sa Ginoo, pero ang paduol murag naa na sintomas mga kaigsuonan. So atong bantayan niya, kay kung atong i-rate mga igsoon ang atong Christian life, makita man nato. Kung atong i-rate, wag yun, walay function. Ang mga Kristohanon, kasaganang Kristohanon karon, walay function sa ilang Kristohanong kinabuhi. Nanganilan sa simbahan just to fill up the seats. Not to listen para ma-prepare sila para ilig-uli nila, they will know what to do. Wala lang, niyan nila diri, kaya naa diri. So after magunsa man mo. Oh. Pero kung nakatutok pa ta mga kaigsuonan, excited ka, evangelistic night, excited ka nga ang kanang kalag nga imong mada sa first evangelistic night, mo na mada nimo hantod sa December, ug mo po na mada nimo ngadto sa camp. Nahimo pag yun nimong business partner. Di ba unsa kanindot na? So wala ka naggasto og laing oras mga igsoon para sa mga butang-butang sa imong kinabuhi. Naara diha nagpundok. Og naatan diha gigiyahan sa Ginoo. So hinaot pa nga ato ning masabtan mga igsoon, ayaw sirad-i ang imong dunggan. Kay dili maayo na maapektuhan ang imong kinabuhi. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this morning. Thank you for giving us, Lord, this opportunity nga matudluan minimo sa imong pulong. O ayaw itugot, Lord, nga ang among kalag maguba tungod kay wala na mo pasudli og pulong sa Ginoo ang among kasing-kasing. Ayaw itugot, Lord, nga sirad-an namo ang among igdulungog sa pagpaminaw sa imong pulong. Tuguti, Lord, nga mahimo ming diligent sa pag-study aron makakat-on mi para makahibaw mig unsay angay namong buhaton. Gisugo minimo sa pagpanlakaw iwali ang ebanghelyo. Gabisan ka na, Lord, dili mahimo sa imong mga anak. What a tragedy sa among Christian life. So please help us, dear God, nga malig-on mi anang dapita kay maorag yun ay gisugo nimo namo, Lord, nga gikan diha mao nay makapaitsakto sa daghan sa among kinabuhi. Sugod sa among spiritual ngadto sa among physical nga mga panginahanglan. Salamat kay Lord sa altar call this morning. I pray that you will bless each and every one, dear God, to kneel down before you this morning, to approach your throne of grace para pangayoon, Lord, sa matag usa ang imong guidance nga dili lamang sa pagdawat sa imong pulong kundi maaplikar gyud sa kinabuhi, Lord, and we need your guidance para mahitabo na. So please, kung giampo, Lord, nga imong panalanginan ang matag usa sa pagluhod sa atubangan aron sa pagampo niya kanimo, Lord. And we pray all these things for your glory in Jesus' name. Amen. Amen. All right, it is your turn.